May bagong video ng di umano'y mga hostage ng Maute Group na kumakalat sa social media. Panawagan ng isang babae sa video, i-rescue sila ni Pangulong Duterte. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ang aksyon ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga bihag. May report si Maki Pulido. Mangiyak-ngiyak ang isang babae habang nagkukwento sa isang videong kumalat sa social media. Anya, binihag sila ng teroristang grupong Maute mula sa Marawi City. Nananawagan siya kay Pangulong Duterte na ma-rescue sila. Kasama ng babae ang 6 na iba pang babaeng pare-parehong nakasuot ng hijab. Hindi pa malinaw kung saan at kailan kinunan ang video. Bago ang videong ito, nauna nang lumutang ang video ni Father Teresito Suganob at nang hindi bababa sa 9 na bihag din umano ng mga Maute. Nananawagan din silang masagip. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinag-aaralan pa nila ang mga videong ito. Seemingly, the video may seem to be authentic, but beyond the authenticity and the message of the video, there lies in the real reason for coming up with that video, which is propaganda purposes. And we would not want to get into that. Pinag-aaralan din daw ng AFP ang mga panawagang sinabi sa mga video. Pero Ani Padilla, mukhang pinilit si Father Suganob para magsalita ng ganun. The propaganda of the enemy is already of means that are indicative of their fighting for survival. They are trapped, they are contained, they are in areas that they will never come out alive unless they surrender. Sa ngayon, nagpapatuloy raw ang aksyon ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga bihag. There have also been efforts to reach out through the back door for back channel talks with possible parties who may help. We are doing all our best to keep them safe, to guarantee their safe release. Sa tala ng mga otoridad, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa 9 na araw ng kaguluhan sa Marawi. Pinakamarami sa mga nadagdag na namatay ay galing sa hanay ng mga terorista. Umabot na sa 89. 21 naman ang mga nalaga sa tropa ng gobyerno, 19 pa rin ang bilang ng mga sibilyang patay. Maki Pulido, GMA News.